ang katuwang ng mga magsasaka. Hindi na lang sa palayan maaasahan. So I think I'm a certified Carabao taker and lover. Carabao lover. Dahil sa bahay ito, ang mga kalabaw all around. Iba talaga yung richness ng Carabao milk. So good. And I guess, for the nth time, nung sinubukan natin ang kalabaw, parang mas na-appreciate yung kalabawan. Kalabaw here, kalabaw there, kalabaw everywhere. Talagang mapapawaw sa kalabaw ng Tuguegarao. Laging nasa sentro ang pwesto sa hapagkainan. Bida at inaabangan kada may kasiyahan. Ang all-time Pinoy favorite tuwing may handaan, lechon. Pero Bieros, nakatikim na ba kayo ng lechong kalabaw? Sa lechon kalabaw po, mas malasa siya compared mo sa baboy. Kahit walang sauce sa sausawan ng kalabaw, dahil dun sa ini-inject, malasa na siya. Kung maliit lang ang handaan, pwede pa rin naman daw maglechong kalabaw. Ang parteng nililechon, ang tinatawag na lomo o yung likod ng parte ng kalabaw. So, paano niyo po pinaprepare yung lomo? Ito kasi, itong lomo is nakababad na siya ng baking soda for 1 hour lang. Naglalagay ko kayo ng baking soda para mas to tenderize. To tenderize, saka magiging juicy kasi yung meat. Okay, got it. Correct. So, ano po gagawin natin ngayon? Wash out natin yung water niya kasi Okay. tsaka para matanggal din yung baking soda. Alam niyo, nakatikim na po ako ng ilang beses ng kalabaw, pero never pa ako nag-prepare ng kalabaw for cooking. If you were to choose, yung favorite part niya ng kalabaw, lomo po talaga? Lomo talaga. Dahil siya yung pwedeng mas Malambot. tender, malambot, at may lasa? Nandyan yung mga fats niya. Pero hindi ganun ka-fat. Yung saktong percentage of fat lang? Yes. Got it. Okay. Tapos, mimix na natin yung lahat ng ingredients kasi i-inject natin. Okay. So, pwede natin i-mix Yes. dito. Ito po, ano po to? Alam ko, star Anisadong anise yan. alak. Anisadong alak. Yes po. Bakit? Ano po yung nagbibigay na lasa niyon? Anong... Nagpapatender din siya. At the same time, kapag kahit na maparami ka man ng kain, less ang cholesterol. Kaya okay interesting. lang na maparami ka ng red meat. Okay, got it. Ang mga pinaghalo-halong pampalasa, mano-manong ituturok sa lomo. Saka ito itatali para masimulan na ang paglilitsyon. Viajero Drew is out, Lechonero Drew is in! Kapag buong lechong kalabaw ang order, umaabot daw ng 7 oras ang paglilitsyon. Pero kapag lomo, 2 oras lang, luto na. Ang hirap talagang kapag hindi ko alam na kalabaw yan, beef talaga yung isipin ko eh. Lalo na super tender. Sa totoo lang, from the looks of it, parang mukhang matigas to ah. Pero of course, don't judge a book by its cover, so natin ang sauce. Gets ko na kung bakit mga locals pinipili nila yung kalabaw kaysa sa baka ko minsan. Or most of the time. And I guess, for the nth time, nung sinubukan natin ang kalabaw, parang mas na-appreciate ko yung kalabaw ngayon. Or baka. Feeling ko niloloko nila ako. Inihaw na kalabaw. What a win. Dahil makunat at mahirap palutungin ang balat ng kalabaw, tinatanggal ito kapag nililitsyon. Pero para hindi ito masayang, may bright idea ang isang kooperatiba. Presenting Chicha Rabaw! Ang chicharon na gawa sa balat ng kalabaw. Baw! Kumpara sa chicharon na gawa sa baboy, mas kukonti raw ang taba at kolesterol na makukuha sa chicha Rabaw.
Araw-araw, 5,000 packs ng chicharabaw ang nagagawa rito. So ang chicharabaw na ginagawa namin is for a 1 week, so around 2,000 kilos na balat ng kalabaw. Pero hindi basta-basta ang paggawa nito. Nag-uumpisa ito sa paglilinis ng balat at pagtatanggal ng balahibo. Mabilis papakin, pero inaabot ng mahigit 1 araw ang buong proseso. Talagang matrabaho, Bieros. Ngayon, isa na to sa mga patok na pasalubong tuwing bibisita ng Tugigaraw. Sarap siya kumpara sa mga ibang chicharon na natikman ko. Ito na yung pinakamasarap na chicharon na natikman ko sa Tugigaraw. Ang sarap po niya, hindi po ako mahilig sa chicharon pero parang ngayon kakahiligan ko na po. Ang chicharabaw ay yung solid na skin lang. So wala po siyang, may fat siya but less yung fat niya kumpara natin sa baboy na makikita natin na talagang mamantika siya. Hindi lang balat ng kalabaw ang napakikinabangan dahil maging mga laman loob nito, laman tiyan. Una na sa listahan, ang pansit batil patong na ang nagpapasarap, utak ng kalabaw. Karaniwang pagkain ng mga Tugigarawenyos ang pansit batil patong. Aling ito sa salitang batil na nangangahulugang patong o pagpatong sa ibabaw. Ang orihinal nitong sahog na hindi pwedeng mawala, ang cara beef o karne ng kalabaw. Kasi noong 60s and 70s, nung nagsisimula ng mag-boom yung pansit industry dito sa Tugigaraw, mura ko kasi ang karne ng kalabaw noong time na yon kumpara sa baka or baboy. Pero ang kainang ito, hindi lang basta karne ng kalabaw ang inilalagay, kundi pati utak nito. Sino kaya ang utak sa likod niyan? Both of my parents are nagkakatay kami ng kalabaw. So one day, naubusan kasi ng giling ng karne yung nanay ko. Kumbaga, yun na lang yung natitirang karne niya. So yun yung ginawa niya. Kumbaga, by accident na lang. And from there, nagustuhan na ng mga tao. Institusyon na raw sa kanilang lugar ang kainang ito. Back 1987, yung nanay ko kasi yung pinakaunang nagkaroon ng pansiteria dito sa Barangay Linaw East and sa Karatig Barangay. Bukod sa utak ng kalabaw, nakadaragdag din sa linamnam nito ang pinakuloang laman at buto na ginagamit na pampalasa sa pansit. Hindi lang yan, itinodo pa nila sa halagang 150 pesos, overloaded na sa toppings na Shanghai, chicharong bulaklak at arahay o lechong kawali. Ano nga bang lasa niyan? Linamnam, mas masarap yung utak kasi talaga. Nadadagdagan po kasi ng lasa tong pansit po. Parang yun yung nagpapasarap po dito sa pansit. Yun po yung parang signature na po nila dito sa pansit nila. Hindi lang ang kanilang pansit, batil patong ang overloaded. Nag-uumapaw din ang pagtulong nila sa mga nangangailangan. So Dalalai's Pansiteria, hindi po kami naghahangad ng anumang kita bagkus ang hangad po namin ay paano makatulong sa kapwa. We are helping those cancer patients. We are giving away wheelchairs. Nakakarating po tayo sa Mindanao para po makatulong tayo. The best lang taka ang pansit batil patong kapag bagong luto at mainit-init pa. Pero may mas iinit pa raw dyan, ang mainit na labanan ng taunang Nuwang Karera o karera ng mga kalabaw. Pero kahit may nanalo na, meron daw hindi makamove on. Sabi? 4 years na po ako na nakisali ng Nuwang Karera, puro second lang po ako. Samantalang ang nag-uwi ng kampiyonato at 15,000 pesos na si Rustom, unang beses pa lang daw sumali. Pero inararo na agad ang mga kalaban. Ay di mga foot yung karera Nuwang. Kaya ang second placer na si Rocky, gusto raw ng rematch. Rosdom, hinahamon kita, kaya magtutuos tayo ulit. Rocky, matatanggap ko hamon mo. Pero hindi sa pabilisan ng kalabaw magkakasubukan ng dalawa, kundi sa pabilisan ng pagkain ng ipinagmamalaki ng Tugigaraw na pansit batil patong. Mga biyero, kasama natin ngayon ang mga kalabaw racers. Ito, si Kuya Rustom. At ito, si Kuya Rocky. Now, magkakaroon sila ng konting labanan pero hindi na sa kalabaw. Pero ang kakainin nila ay kalabaw. Sa totoo lang, utak ng kalabaw kasama ng patil batong. At kung sino ang maunang matapos, hindi lang makakatanggap ng 1,000 pesos. Siya ang magiging tunay na first placer. 3, 2, 1, go!
Hindi, pero alam kong mainit pa yung patel batong kasi kakasundo lang namin yan eh. Mainit-it, masarap-sarap. Ano po bang lasa ng utak ng kalabaw? Matamis po. Matamis. May tubig po kayo sa harapan nyo, pati may sabaw para lang mas mabilis po yung paglamon or pag-digest para bumaba ng mas mabilis. Sinusubukan ko lang mag-Tagalog, pasensya na. Wala pa rin uminom ng tubig ngayon. Mukhang pantay, parang hindi talaga natin malalaman kung sino yung magiging first at sino yung magiging first loser. Malapit na si Kuya Rocky. Mukhang nararamdaman ko na talaga yung second place na naman. Hindi na! First place na ako this time! Pero alam ko si Rustom. Iba yung determination ng rookie sensation. Mukhang magpa-first place na yata si Kuya Rocky. Pero wala pa. Never say die pa rin. Ladies and gentlemen, we have a winner! Palakpakan muna natin yan si Kuya Rocky! Congratulations, Kuya. First place. Congratulations, Kuya din. Both are winners. Pero ikaw yung first place, ikaw yung second place. Pero first place ka. Natalo man sa karera ng kalabaw, nanalo naman sa karera ng pabilisang kumain. Ayos, Kuya Rocky. Hindi ko naman alam na mauubos ko yung pansit kasi paras na kami dalawang kumain kay Rostom. Pero pinilit ko, tataluin ko siya kakain ng pansit para magiging fierce din ako. Walang pinalalagpas ang mga taga-Tuguegarao sa pagkain ng kalabaw dahil lahat ng laman loob isinasahog nila sa sabaw. Ang ilang dekada ng paboritong pampainit ng tiyan ng mga taga-Tuguegarao, ang papaitan. At kapag papaitan daw ang usapan, dito sa kainan ni Tatay Orlando ang unang takbuhan. Ito, nag-umpisa ako ng 2 kilos lang ng ito yung luto ko papaitan. Ngayon na dumarami lang yung kilo ng lutuin. Yung laman loob hanggang 70, ang laman 25 to 30. Kailangan pumunta ng maaga dahil pananghalian pa lang daw, sold out na ang kanyang tinda. Dayo sa Kalinga, Apayaw, ganun. Apare, ganun. Lahat-lahat yan. Galing kayo sa Maynila, ang layo naman dito may parang matikman lang namin. Ang binabalik-balikan ng kanyang mga suki, ang signature niyang timpla. Pero ang mas nagpapasarap pa raw dito, ang gastric juice ng kalabaw o puro kung tawagin nila. Sabi sa inyo, walang tapon eh. Ang kaibahan din ng papaitan ng Norte, in general, sa ibang mga versions ng papaitan sa rest of Luzon or the Philippines, sa Manila kasi apdo lang yung binibigay nilang pampapait. But dito sa amin, sa North, pati yung gastric juice or yung tawag dito, yung undigested na nasa tiyan ng hayop. Yun yung ginagamit na pampapait. Kung gaano yan kapait, susubukan ng isa sa food content creators sa TikTok na si Mark Batulayan o mas kilala bilang Mr. Bats. Literal na food trip dahil lumilibot siya sa iba't ibang kainan sa norte. Hi, what's up mga masarap? This is Mr. Bats. Nabalitaan kong puro kalabaw daw ang ipapatikim sa atin ng biyahe ni Drew. Kaya naman, sumama ako. Siyempre, sasama ko rin kayo. Let's go! Susubukan natin kung gaano siya kapamilyar sa papaitan. Habang naka-blindfold, mahulaan kaya ni Mr. Bats ang mga matitikman niyang laman loob ng kalabaw. Feeling ko mapo-perfect ko to. Wow! At dahil confident ka, Mr. Bats, lilituin ka namin. Ang hindi niya alam, nagdagdag tayo ng isang parte na hindi nilalagay sa papaitan, kundi sa isa pang Tuguegarao dish. Lauya ang tawag dito. May ihahalin tulad sa tipikal na nilaga. Pinakukuluan ng ilang oras ang karne kasama ang buto ng baboy, baka o kalabaw. Pero sa kainang ito, hindi lang basta karne at buto ng kalabaw ang pinakukuluan, pati ang ulo ng kalabaw na may kasama pang mata. Kaya naisipan din namin na maglagay ng ulo ng kalabaw na lauya. Baka sakaling magustuhan pa nila. Okay naman po, sila po yung naghahanap pa po ng ganun eh. Lagi naman pong nasa-sold out yung mga namin. Niluluto namin na lauya na mata po. Back to you, Mr. Bats. Handa ka na bang manghula? Eros, mahulaan niyo rin kaya kung aling parte ng kalabaw ang titikman ni Mr. Bats? Oh. Chewy. Medyo mahirap siyang hulaan. Ito siguro yung puso.
Ito medyo, medyo matigas. Tapos narinig ko talaga yung pagnguya ko habang kinakain to. Feeling ko, totoo na to. Ito yung puso. Yung confidence ko, unti-unting nadudurog. Atay? Parang may taba-taba siya. Tapos medyo tough din to. Litid. Ano yung skin? Dila? Tenga? Kayo, Bijeros, anong hula nyo? Matapang ang amoy. Feeling ko eto na po yung papait. Yung mismong nilalagay po sa papaitan para pumait. 2 out of 5. Better luck next time, Mr. Butts. Dito sa Tuguegarao, masasabi kong bukod tangi yung kultura namin dito. Dahil po, maraming aspeto ng aming kultura umiikot sa kalabaw. So itong pagko-consume natin ng kalabaw has been going on for hundreds of years. Naman natin ito sa mga ninuno natin before. So ang primary reason naman nito is for our own sustenance, no? For subsistence naman ito. Ang ilog naman na ito, perfect 10 daw sa mga turista. Dating paliguan lang ito ng mga kalabaw. Ngayon, dinarayo na ng mga biyahero dahil sa iba't ibang water activities. Mga biyahero, nagsimula tayo ngayon sa Calao Cave. But it's nice to come back after a few years. Sumakay tayo ng bangka, tapos na nabutin tayo ng mga 20 minutes. Papunta sa area wherein sasakay tayo ng tube. So mag-tubing tayo. Masyado maagos. Hopefully doon, maagos. Kasi masaya kapag maagos. So dito rin sa may part ng Pinakanawan, we have the kayaking, swimming, then most especially river rafting din po minsan. Nag-start na po tayo dito, sir. Kasi medyo malakas na yung current. Hindi na po kaya ng mga makina. Okay. So, dadalhin po ba natin yung tube? Yes po, sir. So, gaano kalayo po yung lalakarin natin? Siguro, mostly sa mga 5 or 10 minutes. 5 to 10 minutes. Yes, wala. So mga biyero, dito tayo mag-start sa ating rubber tubing. Meron tayong madadaan a couple of rapids, which is, of course, part of the experience, part of the fun. Okay, let's go. Karaniwang tumatagal ang water tubing na hanggang 1 oras. Kapag magsisimula tayo sa tubig lamig or natural source of water or river, masarap talaga kapag medyo malamig. Doon ako nabubuhay. Siyempre, mabubuhay ka rin sa atmosphere, sa views. I-add mo pa yung very adventurous trait ng river rapids. And it'll give you I guess, an amazing experience dito sa river na to. Hindi lang karne, balat at laman loob ng kalabaw ang maraming pakinabang, pati ang gatas nito. Choose your flavor sa kanilang mga drinks. Gumagawa rin sila ng milk candy at pastillas. Matamis. Very rich. Ako, for me, bukod sa gatas ng kalabaw na sarap inumin, yung pinaka-paborito kong, I guess, end product na ginagamitan ng Carabao's milk ay ang pastillas de leche. Naku, ito yung perfect na panghimagas. Yung perfect na panghimagas pagkatapos ka kumain ng... Ano bang kinakain natin? Kasi kakain ko na ito, panghimagas. Kaya tayo dito. Buti nga, maliit lang yung serving size kasi nakaparami ka nito eh. Kapag ginawa nilang mas malaki pa, ubusin mo doon sa sobrang sarap. Iba pa talaga yung richness ng Carabao's milk. So good. Meron din silang frozen yogurt. Shala, di ba? Dahil nga, marami ng health conscious. Kailangan ng healthier gut. Although ito, syempre, may halo ng asukal. But still, it is still their version of yogurt.
Yeah, I think this is like the healthier type of ice cream. Saan nga ba tayo? Mula sa gatas ng kalabaw hanggat sa iba't ibang Carabao milk products na ating natikman, dito lahat ginagawa. So, ang Integrated Farmers Cooperative ay gumagawa po ng dairy products since 1986. Mula nung naitayo ang kooperatibang ito, yung pagsusupply po nila ng gatas dito sa cooperative ay yun po yung additional income na lang po nila. At isa din po ay membro sila ng co-op na ito. Pero hindi lang kanilang mga produkto ang maaaring subukan. Dahil ang kanilang farm, bukas din para sa mga biherong gustong maranasan ang Farmer for a Day experience. Mga biyero, kasama po natin ngayon si Tatay Tito. At siya po yung, I guess, tuturo sa akin to become a farmer for a day. At ang una natin gagawin po ay, gagatasan natin po ang kalabaw. Kailangan nirong malakas ang kamay. Kailangan malakas yung kalabay. O yun. Ganyan, tay. O, sige. Kailangan ng konting puwersa para lumabas yung gatas. Oh, after 10 minutes, ito na yung nakuha namin ni Tatay. Mabilis lang talaga. Hindi pa. Hindi pa, pero wala pa po ito no? Konti pa lang to. Kulang pa yan sa Kulang pa. 10 minutes. Puno yan sa akin. Pasensya na, medyo bago lang po ako, Tay. Pagkatapos maggatas, pakakainin naman natin ang mga alagang kalabaw ni Tatay. Busog lang ba sila? O ayaw lang nila sa tinabas kong damo? O sa akin mismo? Ayaw nyo kumain, ha? Eh di maligo na lang kayo. Alam nyo bang paraan ng mga kalabaw para makaiwas sa insekto at sa init ng araw? Pagbababad sa putikan? Alam mo, best friend na natin ang kalabaw eh. I think the last couple of months nagkaroon tayo ng bond with them. But then again, today was kahit paano different. So I think I'm a certified Carabao taker and lover. Carabao lover. Boy. Pa natatapos ang biyayang dala ng kalabaw sa Tuguegarao. Ang bolo o itak na gamit sa hanap buhay ng mga matadero at magsasaka. Gawa pa rin sa parte ng kalabaw. Hindi nila matitikman ang tatak ng panday. Ikaw may tinga ako Bibili mo ba yan? Kanina pa, tingin ng tingin din eh. Papantay-pantay ka pa eh. Binibenta mo ba? Oo. Magkano? 350. Biling ko sa'yo 450. Ilang dekada man ang lumipas, ang pagpapanday nananatiling buhay na buhay sa lugar na ito. Ang buhay nitong patunay, ang pamilya ni Tatay Andoy, na pang-apat na henerasyon nang nagpapanday. Ay, maraming nagpapanday dito. Kunti lang yung nagsasaka dito sa amin kasi walang lupa, gano'n, nasasakayan gano'n. Meron naman nagpa-farmers, kaya lang parang sideline na nila. Pero itong panday ang kwan dito. Ito na raw ang kinamulatan ni Tatay Andoy na minana pa sa kanyang lolo. Grade 6 pa lang, gumagawa na ako ng gulo. Yung lolo namin taga Ilocos. Yung father ko naman natuto sa kanya. Si father namin, yun ang natuto namin sa kanya naman. Yung bolo industry ng Tuguegarao. Nagsimula kasi ito sa sa mga settlers galing Ilocos Norte noong colonial period, nung panahon ng migration ng mga Ilocano dito sa Cagayan at sa Tuguegarao. Ang barangay Larion Bajo sa Tuguegarao, ang tahanan ng maraming panday. Ang kilala nilang produkto, matitibay na bolo na may hawakang gawa sa sungay ng kalabaw. Sige nga, subukan nga natin kung gaano yung katibay. Sa umpisa, nabibitin pa ang sasakyan sa pagdaan sa sungay. Maya-maya pa. Hindi man lang ito nasira. Di ba yarn? Hindi nakapagtatakang ang kalabaw ang pambansang hayop ng Pilipinas. Dito sa Tuguegarao, sa dami ng kanilang pakinabang,
sila na nga marahil ang maituturing na Juan's best friend.